Ganito, tuturuan ko kayo kung paano gumamit ng K-12 CRS V8. Bale, ang nakikita nyo ngayon ay yung setup. Dito sa setup, meron tayong mga learning areas. So, Filipino, English, Mathematics, Science, Araling Panlipunan, Edukasyon, EPP, then yung MAPE, Music, Arts, PE, and Health, then may Mother Tongue. Dito sa tatlong slots, pwede kayong maglagay ng iba pang mga subjects. Now, meron tayong percentage ng WW, PT, and QA. So, depende ito sa learning area. Kung ano ang mga percentages na ilalagay nyo dito. So, ito ay pwedeng i-edit. No? Okay. Pagkatapos nyo may lagay ang learning areas, pwede kayong pumunta na sa profile information para i-select kung anong school ang inyong kinabibilangan. Halimbawa, Tagbak Elementary School. Yan. So, nandiyan na yung school ID, name of the school, address, and then kasama dyan yung school head, saka yung designation ng school head. Then, next mong gagawin, hanapin mo yung pangalan. Kunwari, ikaw si Joyce M. Valdeleon. Hinanap mo yung pangalan mo dyan sa drop-down list. Papasok yan sa name of teacher and the designation. Okay, nakaset na lahat. Panahon na para mag-login. So, kapag nag-login ka dyan, ang username na gagamitin mo ay TEMP and ang password ay ABC. Then, click login. Diretso pupunta yan sa class record. Okay, ang class record, makikita mo dyan ang grading selector. So, ibig sabihin sa grading selector, pwede kang mag-change ng first grading to second grading. Bubuksan yung second grading, then third grading, fourth, and then pwede ka rin tumingin doon sa final grading. Okay. So, babalik ko lang sa first grading. Then, meron tayong tinatawag na learning area selector. Ang learning area selector ay yung mga subjects kung ano yung pagkakasunod-sunod doon sa setup. Di ba? Naglagay tayo sa setup kanina. Sa setup, yung mga learning area na nandito, pagdating mo sa class record, siya yung makikita mo sa learning area selector. Okay? Pwede ka mag-change English. Makikita nyo dito, English, first grading, kasi yun ang nasa first grading, English. Then, kung gusto mo pumunta ng music, pwede rin. Select mo lang. Okay? Music, first grading. Then, yung sunod natin ay yung learner selector. Yung learner selector, yan yung mga estudyante mo. So, kung ilan lahat yan, yung listahan na yan ay matatagpuan mo sa SF1, School Register. So, para ma-change yung mga names na nandyan, kasi nakalock na to, hindi na pwede yung mapalitan para hindi magkagulo. Yan ay nandun sa SF1, School Register. So, yung School Register, dyan mag-uumpisa ang advisor. Dyan siya magta-type ng mga pangalan. So, itong mga nandito ngayon ay sample data lamang. Halimbawa, naglagay ka ng isang learner. Okay. Halimbawa, si Abe Aristedes. Makikita natin yan sa class record na yan ang nag-register na, si Abe Aristedes. Sa rating sheets, nandun na rin siya. Sa forms, nandun na rin siya. Then, sa iba pang mga forms, manual rating sheet, attendance. So, lahat ng mga forms, magre-register yung tao na yon. Okay? Sige, balik tayo. Sabihin, lahat ng gagawin ng advisor sa SF1, pupunta yan lahat sa mga sheets na nandito sa kanan. Okay? Now, balik tayo sa class record. Sa class record, pinaka-importante dito,
Yung tinatawag nating highest possible score. So, dito nakalagay ang highest possible score para sa written work, highest possible score para sa performance task, and highest possible score para sa QA. So, ito ay pwedeng i-edit. Pwedeng gawing mo 20, kung 20 ka talaga, ginagamit mo 20. Or pwede rin namang, halimbawa, doon sa third item na written work mo ay nag-15 lang. Pwede rin. Pwede rin namang nag-30. Ibig sabihin, kahit iba't ibang score ang ilagay mo dyan, highest possible score, pwede mong ilagay. Now, may pagkakataon na halimbawa hanggang 6 lang ang highest possible score mo. Doon sa pa 7 ay wala na. I-delete na natin yon para wala na siyang highest possible score. Okay. Now, itong nasa baba, yan yung mga sample data ng raw scores. So, pwedeng tanggalin ko muna to para wala siyang data. Okay. O, kung ito ang highest possible score, ano naman ang raw scores ng bata? Halimbawa, out of 20, nakakuha siya ng 18. Tapos out of 20, nakakuha siya ng 17. Then, 15, na perfect niya. Then, 30, nakakuha siya ng 19. And sa 20, nakakuha siya ng 18. Then, 12. Okay. So, dito naman sa performance task, tatanggalin ko muna yung sample data. Okay. And then, tanggalin ko na rin yung sample data ng QA. Yan. Okay. Halimbawa sa performance task, puro 10 ang nilagay mo dyan. Puro 10. So, ilan naman ang raw scores na nakuha ni Abe? So, pwedeng 9, 8, 7, 9, 8, 6. Okay. So, yung total naman ng QA, pwedeng halimbawa 60 items yan yung exam, tapos naka 56 yung baba. So, mataas siya. No? So, ang gagawin ni system, yung written work, i-add niya para maging total. Then, multiply sa 100. So, may 83 yan. Multiply the percentage weight na 20% ang music. Kaya magiging 17. So, yung process na yun, gagawin din niya sa performance task. Pero 60%, kaya ito magiging 48. Now, doon sa QA, 56, 93, 19. Okay. So, yung initial grade niya ay 83.17. Pinag-plus ng 17 plus 48 plus 19 is equal to 83.17. So, hindi pa ito ilalagay natin sa card, kundi yung quarterly grade na 89 dahil ito yung dumaan sa transmutation table. So, ito yung formula na nasa transmutation table. So, kaya accurate na ito. Okay? So, yung 89 na yan, makikita mo, sa first grading ng music, papasok na kagad yan sa automatic rating sheet. 89 ng music. Okay? Tingnan natin kung nasaan. Yan, makikita nyo, 89 ng music. So, first grading. Ito nakikita nyo yung mga numbers na to ay sample data. Yung 89, yung first grading, yun yung pinasok natin na tunay. So, pwedeng tanggalin ko ito mamaya, yung mga sample data para mas malinaw sa inyo. Pero sa point na ito, nakikita nyo, yung 89, pumasok siya sa music. Okay. Then, dahil doon, pwede nyo ring silipin yung card, yung inside ng card. And then, select natin sa automatic rating sheet. At hanapin natin yung kanyang music. No? Yung kanyang music, ito. 89 siya sa music. So, ang mapin niya, makukompute sa pamagitan ng summation ng music, art, PA, health divided by 4 equals 97. So, ito yung mga sample data lang. At nakita nyo na yung 97 or yung 89 ay pumasok sa music. Okay. So, yan na yung card.